sa pagkadurog ng mga bahura o bahura po yan dahil sa dredging, durog din ang kabuhayan ng mga lokal at maliliit na mangingisda. Sa Ilocos Sur, apektado na ang kita ng mga mamamalakaya dahil dito. May pahayag naman po ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya hinggil sa problemang ito. Ang karagdagang detalye sa report ni Daniel Salayo. Daniel? Lampas 9,000 na mga mangingisda na sa baybayin ng Santa at Kawayan, Ilocos Sur ang sira na ang kabuhayan dahil sa isinasagawang dredging sa Abra River, ayon sa grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Sa pahayag ng grupo na mula 2024, hinuhukay na ng Isla Verde Mining and Development Company o IVMDC ang buhangin sa lugar na nagresulta ng pagbagsak ng huli at kita ng nasa 9,538 na mga lokal na mangingisda. Bago ang dredging, nakakahuli pa ng nasa 100 lata ng isdang ipon o 17 liters ang isang lata ang mga mangingisda. Ngayon nasa 30 na lamang. Nasa 10 kilo din ng isdang kapigid ang nakukuha nila sa isang biyahe noon, nakikita pa ng 1,600 pesos na ngayon ay wala na. Pagpapaliwanag ni Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap, na itataboy ng ingay, polusyon at malalakas na pagyanig ang mga isda dahil sa dredging vessels na nasa buwangan ng Abra River. Pinasisiyasat ng grupo kay Environment Secretary Rafael Lotilla ang epekto ng dredging sa pamamagitan ng inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Regional Office. Sa hiwalay na pahayag ng Pamalakaya, may posibilidad umano na ibinabagsak sa Manila Bay ang mga material na nahuhukay para sa reklamasyon nito. Proyektong dapat sana sinuspindi na ng DENR dahil sa bantang na idudulot nito sa pagbaha, kalusugan ng publiko at pagkonti na rin ng nahuhuling isda. Daniel Salayo, Newslight.